Good morning guys, kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na sa aking mga followers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalye Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman kong konting tips sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ko ng aking mga sisiyo. Ito pala siya, ipakila ko sa inyo, kulay gold ito, lalaki ito siya. May mga sisiyo ba kayong ganito kalaki nag-ialagaan ngayon? Katulad ngayon, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, may masamang panahon, may parating na bagyo. Huwag nating hayaan ito sa labas na mababasa sa tubig ulan na tuloy-tuloy ang pag-ulan. Parang makaiwas na tayo sa gastusin natin, sa pagbili-bili natin ng antibiotic para sa sipon o ano-ano pa namang sakit. Kasi ang sisiyo nga hindi lagi nating hinayaang mababasa sa ulan, hindi magkaroog sipon, hindi magkaroog sakit-sakit yan. Yan ang sikreto dito kung ganito palang kalaki. Pag ganito kalaki, alagain pa talaga ito. Kailangan tuloy-tuloy ang pag-ulan, lalong may parating na bagyo, ililigpit na natin. Yan ang ginagawa ko. Huwag nating hayaan to na lagi silang nababasa sa tubig ulan kasi hindi pa nila kayanin. Madali itong magkasakit. Di bali yung mga alaga natin na malaki na, may mga edad na, kasi kung di na nila kaya ang lamig, kung basang-basa na sila, pusa lang yang hanap ng masilungan nila. Ito sila, kawawa ito kung laging nababasa kasi hindi pa nila kayanin ang lamig. Kung lagi silang nababasa sa tubig ulan, doon sila magkaroon sipon, kung ano-ano pang sakit na maramdaman nila. Kaya parang iwas na din, makatipid tayo, hindi tayo bibili ng mga gamot. Ang gagawin natin, ililigpit na natin. Yan ang ginagawa ko sa proseso ko sa pag-alaga ko ng mga sisiyo. Saka na natin ito sila paalpasan uli, pag-alagalan, palabas-labasin kapag medyo gumanda na ang panahon. Kasi dito sa pag-alaga kasi ng manok, kapag hindi natin tutukan, hindi natin alagaan ng husto, tulad nito sisiyo pa ng alagain, hindi natin alagaan ng mabuti, doon to sila magkaroon na nababansot. Tapos ang bansutin kasing sisiyo, nagdaan ng mga sakit-sakit, mga sipon, mahina na ang resistensya niya na maglaki. Kahit magkaedad na yan, maglaki na talaga yan na mahina ang resistensya. Mas advantage talaga ang sakto sa alaga, tulad nito sisiyo pa lang, hindi siya magkasakit-sakit, mataas talaga ang resistensya sa isa ka alaga natin ng manok. Iyan ang binabasihan dyan. Kapag ang sisiyo maglaking hindi sakitin, mataas ang resistensya yan, matibay. Ang sisiyo na maglaki nga sakitin, mahina talaga ang resistensya yan, hindi matibay yan ang pangatawan. Yan ang binabasihan dyan sa pag-alaga natin ng manok. Kaya kung gusto natin ang gialagaan nating manok malusog, malakas ang pangatawan, matibay na pagkamanok, sisiyo pa lang, iwasan na natin na laging nababasa sa tubig ulan, parang hindi magkaroog sipon. Kasi ang ulan sa sobrang lamig, kung sisiyo pa lang, ganito pa lang kalaki, hindi nila kayanin. Lalo na kung magdamag ang pag-ulan, kung masamang panahon. Iyan ang pinaka maganda nating gawin, kasi ginagawa ko mismo yan para sa inyong mabaguhan. Pinaka tips, advice ko na yan sa inyo, kasi ang pag-alaga ko sa aking mga sisiyo, kung ganito pa kalaki, hindi ko talaga gihayaan sila na laging nababasa kapag tuwing may masamang panahon, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Tapos ang una-una dito, parang makatipid kayo, maidagdag ko na rin, ang mga lalaki kasi ganito na kalaki, piliin nyo na, ibukod na nyo, pagsamasamahin nyo na sa iska area, pinaglagyan nyo ang parehas ng lalaki, ihiwalay nyo na ang babae para nga mamonitor nyo na kung sino sa kanila ang nangangain ng balahibo. Kasi karamihan pag ganito kalaki na ang sisiyo, nagkainay pa itong balahibo.
Ngayon kung napansin nyo ang kapwa niya nga lalaki na nangangaig balahibo, iyan din ang huli nyo, ibukod nyo na rin. Parang hindi sila mag hawa-hawa na matuto na rin kumaig balahibo ang iba, kasi karamihan talaga ganito kalaki makakalbo, kahit malaki na dito makakalbo dahil magkainay talaga itong balahibo. Kahit malawak ang ating pinaglagyan, mayroon talaga nga sisiw na magpasimuno na mag-umpisa tuka-tuka sa balahibo hanggang nabubunot, kinakain niya, doon na siya matututo niya. Iyan ang totoo din yan sa obserbasyon ko, sa kaalaman ko, sa pag-alaga ko ng aking mga sisiyo, kasi pinagmasdan ko yung maigi kung anong pinagagawa sa aking mga sisiyo bago ko ginawa ang content video na napanood ko talaga sa isang sisiyo ko nga parang nagbibiro lang, nagjujuk lang, tinuka-tuka dito. Nung nabunot, yun na, pinag-agawa na nila ang balahibo, naghabulan na hanggang yung sisiyo na yun natuto na kinakain, binunubunot na niya ang mga balahibo dito sa likuran sa mga kasama niya, lalo kung lugon, masisira pa ang likuran, magsugat-sugat pa. Kaya yan ang iwasan din natin, na ang mga balahibo nga sisiyo, ibukod, ihiwalay na natin. Kasi dito sa pag-alagag manok, kung nag-alaga man lang tayo manok, kailangan itudo na natin support sa ating mga alaga. Ituring na natin ito sila pangalawang pamilya. Ang pag-alagag manok, kailangan din dito sa mga sisiyo ang saktong pag-alaga at saka pagmamahal bilang tayo ang amo nila. Yan ang pag-alaga ko ng manok. Ang manok ko, tinuring ko talaga ito na pangalawang pamilya. Binigyan ko rin ito sila og pagmamahal, kasi lahat na hayop na gialagaan natin kailangan din pagmamahal sa ating nag-alaga. Tayo ang nagmay-ari, tayo ang nagmamahal sa ating alaga. Kahit ano man yang klaseng hayop, kailangan talaga ang pagmamahal sa atin na nagmay-ari ang kailangan nila. Kasi kung wala ang ating pagmamahal sa kanila, mapabayaan lang natin, kasi wala sa puso natin, hindi naisip natin, lagi natin makalimutan ang pagbigay o pagkain, inumin tubig sa kanila. Pero kung binigyan natin ko sila o pagmamahal, tinuring natin pangalawang pamilya, hindi natin makaligtaan, kasi nalagi na sa isip natin, kahit saan tayo magpunta, may mga lakad tayo, lagi na sa isip natin na anong oras na pala, oras na magpakain ako sa aking mga alaga. Siyempre minamahal natin sila, pero kung di natin sila minamahal, wala sa isip natin, mawala sa isip natin, lalo na kung busy tayo, may mga lakad. Pero kahit ano natin ka-busy, kung ilagay natin sa isip, sa ating puso na ang pagmamahal sa ating alaga, di talaga natin makalimutan. Kung alaala natin sila, para din yung ating totoong pamilya. Kahit nasabi ko sa inyo, mabaguhan pa lang, tinuring ko itong alaga ko ng manok na pangalawang pamilya. Kasi hindi ko talaga ito makalimut-limutan. Kahit saan ako magpunta, sa ang mga lakad ko, lagi kong iniisip kapag oras na magpakain ko sa kanila, kailangan nagmadali na ako. Parang hindi ko sila makalimutan, makaligtaan sa oras na nila na kainan. Hanggang dito muna ako kasabong. Bukas ulit naman, sana mayroon tayong mapulot o matutunan sa content ko na ito. Sa hindi pa pala naka-subscribe sa akin, paki-subscribe para updated kayo sa mga susunod na gawin kong content video tungkol sa kaalaman ko sa aking pag-alagag manok, na kailangan dito sa pag-alagag manok ang pagmamahal. Bigyan natin pagmamahal ang ating mga alagang manok. Ituring natin na pangalawang pamilya. Yan lang, bukas ulit. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye.